dear beloved, Boss Mike, Cervera. Magandang umaga. Nako, paus pa rin. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan, nako, si Pangulong Bongbong Marcos bumigay na. Bumigay na no? Matindi mga kababayan. Oo, ang tindi ni Manong talaga. Nagbigay na ng example. Grabe. Talagang mga kababayan, talagang yung sample na sinampulan yung po bang naging kontrobersyal na si Alice Go, di ba, mga kababayan? Baka, ewan ko ba sa inyo? Ito kasing mga hinampil na mga kontra ng kontra kay Pangulo, ang hihina ng mga kokote, hindi magets yung diskarte ni Pangulo eh. Bakit kanyo, mga kababayan ko? Si Pangulong Bongbong, simpleng-simple lang, bumanat yun. Sabi nga ni yung kilala naming mayor ng Olongapo dati. Tatahi-tahimik lang daw si Manong Bongbong. Ikaw, Jojo Chavez, ba't mo tinitira si Sangkay? Wait lang ha. Oh, tatahi-tahimik lang yun. Pero matindi yung banat nun. Binanatan nyo na. Kulang na lang, minura nyo na. Kulang na lang, patayin nyo na si Manong Bongbong, pero hindi nyo pa rin kinaya, no? Lahat na sinabi nyo, masasakit na salita. Pero siya, cool na cool pa rin, parang hindi apektado. Di ba? Parang, bahala sila dyan. Oo. Sila yan eh. Oo. Ako, iba naman yung diskarte ko eh. Di ba? Tingnan nyo. Mga kababayan ko. Tingnan ninyo. Yan. Si Alice Go. Sino ba sangkot ng mga kasama niyan? Alice Go. Yung sinabi nga natin na mukhang dating walker. Sino yun? Cassandra Leong. O, di ba? Yung mga yan. Nako, delikado kayo. Oo. Sino pa mga sangkot dyan? Yung na-stroke. Si Harry Roque, mga kababayan ko. Inaalala ko nga yan, na-stroke na nung hindi nila maagaw yung pwesto ni Pangulo nung nakarang araw. Baka lalong hindi na makatayo to. Naku, Roque. Paano na, baka naman nagdadrama ka. Siguro mga kababayan, nabalitaan niya na si Cassandra Leong na, co-accused niya yun nahatulan na. Ang bilis, Ganun dapat ang hustisya. Sureball ba? Kita nyo si Digong nun, walang ganyan-ganyan. Pero ngayon, kay Pangulo, kitang-kita nyo naman, walang sisinuhin yan. May pagani-ganito pa yan si Cassandra Leong noon, mga kababayan, yan, naalala nyo ba yan? Hindi ho yan. Yan, Kaya nagtataka ako rito kay Aimee, lahat na lang yata ng mga masasamang tao kasama Hindi ba kayo nagtataka dito? Kasama yung nahatulan ng habang buhay, Habang buhay yata, 40 years yata. Mga kababayan ko, kapag hinatulan kayo ng 40 years, parang habang buhay na rin yun. Biruin ninyo, si Cassandra, si Alice Go,
Ilan taon nito? Nasa magkwa-40 na, no? 39 yata, mga kababayan, 39. Plus, 40 years, halimbawa, 40 years, di 79. Wala na, no? Yung bang buhay mo, wala nang silbi nun, mga kababayan. Yung dapat na nag-i-enjoy ka, yung dapat na sinasamantala mo na makipagbengbangan ka pa. Ang aga-aga, Boss Mike. Hindi totoo naman, di ba? Yung panahon na sagana ka pa dapat sa bengbang Eto ngayon, mga kababayan, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo. Ano man, kadami ang iyong kwarta. Nasa iyo na lahat Magarang sasakyan, mga sasakyan, mga helicopter, di ba? Mga kwarta, kayamanan, kasikatan, naging mayor ka pa, di ba? Pero tingnan nyo mga kababayan ko, tingnan ninyo, wala na. Kayo ba mga kababayan ko? Sige, bibigay sa inyo. Lahat ng pag-aari ni Alice Go, mayroong helicopter, dalawa pa yun Magagarang mga sasakyan, mga ari-arian, mga babuyan, mga lupa, magagarang bahay. Mga kababayan ko, bibigay sa inyo yun. Pero nakakulong kayo. Papayag ba kayo nun, mga kababayan? Papayag kayo? Hindi nyo pwedeng ipamigay sa iba, sa inyo lang yun. Di ba? Pangit! Kung ako naman, mga kababayan ko, inyo na yan. Mas okay na kung malaya ako at nagbablog na lang tayo. Di ba? Kaysa naman mga kababayan ko Kaysa naman mga kababayan dami mong ang pera. Kagaya ka naman nila Roque, netong si Alice Go, nila Saldico, netong sila Jingoy Estrada, netong si Alive, netong si Chis Escudero. Oo, yung buhay ni Chis Escudero parang gusto ko lang yun. Pag hindi siya nakakulong. Tapos kasama ko si Heart Evangelista, no? Lagi, Tindi. Oo, matindi yun, mga kababayan. Oo. Malamang. Oo. Walang katapusan yun na bengba. Mas okay na yung sinasabi natin bengbang kaysa nagmumura tayo, Paparusahan na ako nun ni Bro sa totoo lang, Paparusahan na ako ni Bro, nagagalit na So yan, mga kababayan ko, walang ya, Amy, kaya pala Oo, kaya pala, di ba? Yan si Alice Go. Eto na ngayon, mga kababayan ko, guilty. Guilty Kaya mga kababayan, eto, paano na si Roque? May pananong pa Sa tingin nyo, ano na mangyayari kay Roque? Sa tingin nyo, ano ang mangyayari kay Roque ngayon? Dahil mga kababayan, itong kanyang kasama na si Alice Go at si Cassandra Leong, ay mukhang yun na rin ang pupuntahan, Yun na rin ang pupuntahan. Sabi ni Dwayne sabi ni Dwayne, papabembang siya, wala na, walang ganun. Ano lang yung KFC na lang kasi hiwalay ang babae sa lalaki. So meron doon KFC. Walang McDonald's doon. Wala. Wala nang McDonald's doon sa kulungan ng babae. Di ba? KFC meron.
Bakit? KFC. Oo. Finger lick it good na lang. Ang saklap nun, mga kababayan, ano? Ang saklap nun. Ewan ko. Ewan ko kung pwedeng magpasok ng vibrator. Ha? Tanong nyo nga yung mga nakakulong. Ha? Baka pwede naman ng magbaon ng vibrator to. Ah, kaysa naman mga kababayan ko eh. Oo. Ka-KFC, yung mga mababahong nakakulong, ano? Putik na yan. Biruin nyo, mga kababayan ko. Oo. Ha? Pompiang ang labanan. Lana. Oo. Kay Roque, pag nakulong to, pabor na pabor sa kanya. Diba? Kay Roque, sigurado, pabor na pabor sa kanya yan. Baka sabihin pa ni Roque, okay na ako rito. Huwag nyo na akong ilabas. Talaga mga kababayan, kahit napapilahin niya yung mga, yung mga McDonald dun eh. Diba? Lalong-lalo na mga kababayan ko, paano yun? Paano yun? Hindi, Jollibee na lang, Jollibee na lang. Diba? Wag na McDo kasi ano daw yun, imported. Doon daw tayo sa sariling atin. Wala nang Jollibee, mga kababayan. Diba? Kay Alice Go. Pero dito kay Roque, kahit papilahin niya yung Jolly Hotdog, kahit iba-iba pa yung haba, mga kababayan ko, sigurado yan, si Roque solve na solve. Di ba? Baka sabihin niyan, ayoko na, ako po talaga. Sangkot ako dyan, marami akong kinita. Nako. Hatulan nyo na ako ng habang buhay. Puto, baka magpahatol pa yan. Habang buhay nyo na ako rito. Pero, dito ako kay Alice Go nang hihinayang sa buhay niya. Kasi mga kababayan, bata pa ito eh. Bata pa. Marami pang Jolly Hotdog sana na matitikman eh. Di ba? Kaya lang eh, wala. Ganyan ang buhay. Di ba? Naging gahaman ka. Kaya yun, di ba? Sabi, Boss Mike, anong relasyon mo kay Xi Jinping? Di nyo ba alam na ninong ko yun? Kaya nga lagi akong nasa China eh. Ano pa? Ninong ko yun, ninong ko. Huwag na kayong mag-alala. Hindi na yung mga away, sinabihan ko na. Diba? Ayan na mga kababayan ha. Tignan nyo, titigan nyo. Ano na sabi sa report? Ito yung sabi sa report mga kababayan. Teka muna, mag-like muna kayo bago kayo matuwa. Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, ibahala na yung moderator sa inyong bumati. Tinitipid-tipid ko pa lang yung boses ko, mga kababayan ko. Kasi meron po akong fans na gustong makipagkita sa Shangri-La mamaya. Ewan ko. Kahapon, mga kababayan, yung isang, ating kaibigan na, kapitan ng barko, nakipagkita sa atin sa Magnolia, sa Robinson, Manila, mga kababayan. Sabi, bibigay lang yung pasalubong. Nung nagkita kami, mga kababayan, inabutan ako ng sobre. Ayokong tanggapin. Tinanggap nung anak ko. Regalo ko yan. Sa anak mo na lang kung ayaw mo. Pwede ba? Pwede ba? Mga kababayan ko kapag nagkita po tayo, huwag kayong maghahanda ng kahit anong regalo. Hindi tayo magkikita na. Sa susunod,
nagagawin nyo yun, no, ha, sa mga, inaanuhan ko na kayo, ha, binabalaan ko na kayo. Ako ho, hindi ako supladong tao. Pero kapag ka nagkita tayo, naganda kayo ng mga regalo, bigay, ganun. Mga kababayan, pag muli kayong nag-imbita, wag na kayong umasa na makikipagkita uli ako sa inyo. Oo. Ha? Huwag kayong umasa. Kaya nga ito social pa mga kababayan, mukhang i-check-in pa ako sa Shangri-La Hotel mamaya, baka gusto nyong sumabay. Diyan po sa may Shangri-La, diyan sa may crossing, diyan sa Mandaluyong, ha? Kala ko, Boss Mike, ka-meeting mo si... Hindi ako nakapag-meeting sa mga scammer. Di ba? Hindi ganyan yung mga sinasamahan natin. Ang mga sinasamahan ko, yung mga karaktadang mga senador, mga presidente, ganon. At saka yung mga simpleng taong katulad ko. Pero kapag scammer ka, pangit ka, kita mo scammer ka, pangit ka, mabaho hininga mo, mabaho katawan mo. Paano ko naman yan tatagpuin? So muli mga kababayan paalala ko lang. Pinapaalala ko lang kung gusto nyong makipagkita sa akin, makipagkwentuhan, wag na wag ho kayo. Magbibigay ng kahit na ano. Yung kapitan ng barko kagabi, ay kahapon, binigyan ako ng sorbe, ang kapal ayoko tanggapin. Binigay dun sa anak kong bunso. Kay Troy. Sabing gano'n. Ayaw ng tatay mo, yun na lang. Makapal ang mukha ni Troy. Tinanggap, mga kababayan. Binusog ako. Yan, okay na. Kain lang tayo. Sagutin niyo yung pagkain. Pwede rin naman ako sumagot Eto na ngayon, mga kababayan ko. Nung pauwi na kami, nasa sasakyan na kami, Sabi ko, Troy, ano yung binigay sa'yo? Nilabas, mga kababayan. Nilabas yung sobre. Binuksan sa harapan ko. Mga kababayan, ang kapal, tag-1,000. Parang sabi ko, uy, teka muna. Akin yan, di ba? Sabi niya, tinanggihan mo. Sabi ko, akin talaga yan. Akin binibigay yan Tinanggihan mo, Daddy, tinanggihan mo. Wala na, tinanggihan mo. Sa akin na daw pamasko. Bigla ako nagsisi, mga kababayan. Ay, Kapitan. Si Kapitan lagi nanonood si Kapitan sa atin. Kabababa lang. Galing barko. Mukhang binenta yata yung kanilang barko kaya kumita ng limpak-limpak Pero alam nyo, kakamping yun. Kakamping yun, pero ngayon kakampi na natin. Eto na. Basahin na natin. Eto na, mga kababayan ko. Lakayan ko lang Eto na, volunteers for mayor. Soto. Eto na. Guilty ang hatol ng Pasig RTC laban kay Alice Go. Go Waping. Sa kasong qualified human trafficking. Ito yung kaso rin ni Mangusin Sa kasong qualified human trafficking dahil sa POGO operation sa Bamban, Tarlac. Ang hatol ng korte ay habang buhay. Grabe. Ay habang buhay na pagkakakulong, reklusyon perpetua, halaka. Matatandaan na si Senator Risa Hontiveros ang nanguna sa investigasyon sa Senado na naglantad ng mga ebidensya labang kay Go na itinuturing na pundasyon ng kaso. Grabe talaga si Risa Hontiveros, Risa, huwag ka na magpresidente.
Ito na mga kababayan ko, na itinuturing na pundasyon, lumabas din sa mga ulat ng Bureau of Immigration na ginamit ni Go ay at dating Nako, eto na. Eto na. Eto na mga kababayan ko. Grabe, nadamay na si Roque. Oo, eto na. Lumabas din sa mga ulat ng Bureau of Immigration, ginamit ni na Go at dating spokesperson Harry Becky Roque ang parehong backdoor. Yun, kaya nakatakas si Roque. Exit route sa Tawi-Tawi. Nako, upang makalabas ng bansa nang walang official record. Si Roque ay kasalukuyang may arrest order at humihingi ng political asylum dahil din sa Pogo-related human trafficking case. Salaka! Ang hatol kay Go ay nagpapakita na seryoso ang gobyerno sa pagtugis sa mga sangkot sa Pogo. Kita nyo? Ito ho ang kaibahan ng nakaraang administrasyon, mga kababayan. Opo, ito ang kaibahan. Nung nakaraang administrasyon, ningas kugon. Sasabihin may anomalya, sasabihin bantay ka diha. Magmumura-mura, di ba? Magmumura-mura, mga ganun ang style nung matandang manyakis. Di ba? Sobra. Pero ngayon mga kababayan, iba. Ang ating Pangulo tahimik. Nagtatrabaho. At ito ay nagbibigay ng pruweba na kapag nagkasala ka sa administrasyon ni Pangulong Bongbong, ay sigurado ikay makukulong at mapaparusahan. Ganun po. Hindi ho tulad ni Digong. Yun lang pong mga kalaban sa politika na tulad ni Laila de Lima ang kinayan-kayanan noong matandang pukin. Sorry. Diba? Yun po yun. Diba? Ayan lalo na sa mga gumagamit ng kanilang posisyon o yaman upang makalusot sa batas. Kaya kayong mga, nako! Yari kayo. Yari kayo. Diba? Hansukit. Bakit iba na name ko yun? Hindi Attorney M. Ewan ko siya yun. Kita niyo mga kababayan ko, yan ho ang kaibahan ng panunungkulan ni Manong Bongbong natin. Si Manong Bongbong ay seryoso. Hindi ho ningas kugon tulad ni Digong. Diba? So yan, tingnan nyo mga kababayan ko, yan nako, long ko na. Buti sayang crush na crush pa naman ni Takero tsaka ni Ballpoint Man ito. Crush na crush nila ito. Sabi ni Ballpoint Man talagang walang palalagpasing sulok daw sa katawan nito Sabi naman ni Takero, kahit na daw nadaanan at napasadahan na daw ni Ballpoint Man, abay uulitin pa rin ni Takero, papasadahan pa rin grabe no? Tapos, ito rin si Nyolo. Oo, pwede na daw pang regalo pang birthday ito happy birthday nga pala Oo, kay Nyulo, Kay Nyulo, birthday ho kahapon. Wala stick mga kababayan. Ibang klase. Pinagnanasahan ng mga BBM vlogger ito. Pero in fairness naman talaga, In fairness naman talaga, may asim pa. Kaya nga ako nanghihinayang para sa mga kaibigan natin. Kita nyo mga kababayan, ilan sila?
Yung mga nagnanasya pa naman, mga matinee idol, di ba? Tignan nyo naman mga kababayan, titigan nyo naman, matinee idol, ballpoint man. Matinee idol, Takeru Miyamoto, no? Ha? Matinee idol, ha? Nyulo, putik na yan, oh. Di ba? Ibang klase. Ibang klase talaga, di ba? Grabe. Oh. Eto na. Reclusion perpetua Alice Go, hinatulang guilty sa qualified human trafficking sa Pogo case. Saan kaya makukulong ito? Sa Bilibid? Ay, sa correctional. Oo, sa correctional ito. sa correctional, mga kababayan. Matindi, no? Yan ang sinasabi ko. Anong aral ang mapupulot na naman natin? Alam nyo, kada pangyayari at kada mga balita na mga nagbabiral sa social media, meron po tayong mapupulot na aral. Yun po yung ating pagkakatandaan at sana maging sa atin aral din, ano? Ha? Isa puso't isa diwa. Oo. Pero mga kababayan ko, kung hahayaan nyo lang at ang inyong hahangaan lang yung kanilang pagyaman na hindi naman galing sa maayos na paraan, wala ho. Baka ganyan rin ho yung inyong kahinatnan. Kaya mga kababayan, ulitin ko lang, mas okay na tayo na simple lang, mas okay na tayo na kung ano yung meron tayo, makontento, basta ang mahalaga, may malusog na pangangatawan, kalusugan, at may maayos at masaya na pamilya. Yan po mga kababayan ang kinaiinggitan talaga. Huwag ho kayong mainggit sa dami ng pera nila. Huwag kayong maniwala na masaya yung mga yan. Kahapon lang, kausap ko na naman yung kaibigan ko. Super yaman. Oo. Pwede na nga itong back to back sa mga diskaya. Oo. Mga kababayan, ano? Pero mga kababayan, sabi sa akin, tama ka yung sinasabi mo dati na okay na tayo kaysa yung sobra-sobra yung dami ng pera. Oo, sabi ko kasi sa kanya, ganito yan. Yung 100 milyon mo at yung 10 milyon ko parehas lang yan. Kasi hindi mo naman gagastusin yung 100 milyon mo sabay-sabay. Ganon din yung sa akin. Yung 10 milyon ko, titipirin ko rin naman yan Ganon din sa gastos mo. Yung pera mo nasa bangko. Ganon din yung pera ko. So, anong pagkakaiba nun? Di ba? So, ang pinakamahalaga rito, maging makontento lang tayo. Maging masaya ka sa buhay. Meron kang masayang kasama. May maayos kang asawa. Maayos kang jowa. Di ba? May mabubuti kang mga anak. Di ba? At may mabuti kang kalusugan. Maayos. Healthy ka. Okay yun. Pero tingnan nyo, kulang na lang nila. Kulang na lang sa mga to. Gusto maging katapat si bro no? Hindi nyo mauubos ang pera sa mundo. Tandaan nyo yan. Tignan nyo sila. Puro problema. Gusto nyo ba ganyan? Tayo, kita nyo. Daldal sa umaga, daldal sa gabi. Di ba? Pagka napagod, matutulog, gigising sa umaga, dadaldal na naman sa inyo. Masaya tayo, tawa lang tayo ng tawa, ano? Di ba? Ang saya-saya. Nagtatawanan lang tayo sa mga gustong makipagkita. Di ba? Magkikita tayo, magkukwentuhan, magkakape, kakain, magdi-dinner, magla-lunch, tawanan ng tawanan tulad ni Kapitan kahapon. Tawa lang ng tawa. Yun ang totoong buhay. Di ba? Hindi ganito, mga kababayan ko, hindi ganito. Tandaan ninyo, kahit na anong yaman ninyo, kapag dinapuan na kayo ng dalawang sasabihin ko. Una, sakit na hindi na
magagamot. Wala ng lunas na sakit. Ikalawa, ikaw ay nasadlak sa mga samot-saring kaso na hindi ka na makakaalis sa oblo. Yan, wala nang kwenta lahat. Wala na mga kababayan, wala na. Kaya yung mga naghahangad, mga kababayan ko, ulitin ko lang, piliin ninyo na maging masaya kayo. Yun ang pinakamahalaga. Yung pagpili natin sa pagiging masaya. Hindi po yung sobrang yaman. Kailangan natin, ng pera, tama naman. Pero alam nyo mga kababayan, kapag ginos nyo na, nilagpas nyo na ang kayamanan pera para sa Diyos, mga kababayan, sa Diyos, mas malagpas na, mas higit na ang pera sa Diyos. Hindi na ho yan. Kaaya-aya. At gagawa, sibro ng kaparaanan para ho mawala yan. Tulad nila. Tama, mali. Mga kababayan ko, pagkaisipin nyo maigi yan. Lalo na, kapag ka tayo mga nagkakaedad na. Tulad ni, ewan ko ba, nagtataka ako rito kay Chavit Singson, nasa kanya ng lahat, pero yan, tanda niyang yan, kita nyo naman. Nasaan ka na? Diba? Napapahiya ka ng napapahiya. Yung mga tao, pinandidirihan ka. Kulang na lang. Nakakadiri. DOM. Diba? Yung ba? Yung po ba maganda pa sa pakiramdam mga kababayan? Yung tawagin kang DOM, yung natatawagin kang nakakadiri, mga ganon. Di po ba mas maganda na tawagin ka na isang kagalang-galang na isang matanda kaysa po dun sa matanda na walang pinagkatandaan na ngayon kulang na lang isumpa. Mga kababayan, mas okay po yung pong alin, yung pong nirerespeto ka na tama lang kung ano yung kalagayan sa buhay, kaysa naman po super yaman ka, pero dinadalangin ng marami na ikay mawala na. Walang saysay o walang silbi ho yun. Palagay nyo ho yung mga nakapalibot sa inyo. Yung mga yan nakikiamot lang sa kung ano, yung mga kinuha mo sa katarantaduhan mo Diba? Yung mga yan, yung mga, gumaganon-ganon. Yan, mga nakikiamot lang sa kayamanan na kung saan kinuha mo sa katarantaduhan mo. Tama, mali. Piliin ninyo. Ang aral piliin ninyong makontento at maging masaya. Panatilihing kompleto ang pamilya, panatilihing maging kasundo ninyo yung inyong partner, asawa. Yan ang pinakamahalaga. Pag hindi nyo nakasundo yung partner nyo, wala kayong bengbang. Mga kababayan, yung bengbang, mahalaga yan. Diba? Siya palagay ninyo, si Chavit ba may bengbang pa yan? Lana. Lana. So, lumalayo na tayo. Our beloved Boss Mike Cervera.